Magsimula na po tayo mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Minsan pa nang sama-sama. Bagamat marami po kami pagkukulang, ay salamat sa iyong biyaya. Kami ay nakakatayo sa iyong banal na presensya. Patuloy pong gasa ng bawat isa ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. At maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo at ang iyong Holy Spirit ang siyang gumabay sa bawat bahagi ng aming pananambahan sa iyo. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan, good morning po sa lahat. Handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? Amen. Bago po tayo magsimula, may babasahin po muna isang verse ha. Mga awit 100 verse 1 to 2. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Ayan, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako na'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasa, higit pa sa'yo hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasa, higit pa sa'yo hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, halika
tiwala sa Kanya. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Yes, Lord! Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalam. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo.
laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Yes, Lord, nais namin maranasan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Yes, Lord. Walang hanggang ka namin sasambahin, Panginoon. Kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. ikaw ang tunay na dakila, Panginoon. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad namin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus,
Panginoon, sa lahat ng biyayang natatanggap namin, Lord God, maliit man ito o malaki. We're very grateful, Lord God. At Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord God, at humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan na hindi ka nais-nais sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa, Lord God. Lord, sa mga oras na to, dalangin ko, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na si Pastor Eve. I-bless mo po siya, Panginoon. Ibuhos mo ang biyaya sa kanya at maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Protektahan mo ang kanyang pamilya, Panginoon. I-guide niyo po siya, i-lead mo siya, Panginoon, sa tuwing magsasalita, Panginoon, siya sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan mo siya ng kalakasan at maging sa mga leaders, Panginoon, ng iglesyang ito. Panginoon, huwag mong hayaan na mahina ang kanilang looban, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. At patuloy po kami, Panginoon, na mauuhaw sa iyong salita. At alam po namin na mahal mo ang bawat isa, Panginoon. Lord God, dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, ang mga members na narito at sa mga nakikinig sa online, Panginoon. Lord God, kami po ay hindi perpekto, Panginoon. Makasalanan po kami lahat. Pero nariyan po kayo, Panginoon. Tinubos niyo na po ang aming kasalanan, kaya't kami ay binago mo na, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat na blessings, Panginoon, at ginagabayan niyo ang bawat isa. Thank you, Holy Spirit, Lord God. We thank you so much. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Ayan, batiin po natin ang isa't isa. Magsitayo po tayo. Kamayan po natin yung mga katabi natin. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Yan, mabuhay! Mabuhay. Ayan. Naibigay po ba natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon? Amen. Napakasarap pong umawit na kasama ang ating every Sunday. Okay, dumako po muna tayo sa ating announcement. Ayan. Ang Sunday worship natin, ang Sunday worship service natin, ay nagpapatuloy po every Sunday. Walang exact time. So, next week, gagawin natin 9 o'clock. Gagawa tayo ng paraan, Pastor, para mag-start tayo ng 9. Amen po ba? Amen. Kahit may late, kailangan magsimula ng 9. Kasi nakakahiya naman kay Lord, di naglagay tayo ng 9 tapos. Hindi naman si Lord naglagay po dyan, di ba? Tayo. O, bakit hindi natin nasusunod? Ayan. Sorry. Peace be with you. Woo! Naano na ako nadadala na ako De, joke lang po. Pero totoo yun. Prayer meeting po natin online. Ang face-to-face prayer meeting, medyo na-stop din po. So saan? Opo. Yung face-to-face, ibabalik din natin yon. Lahat ng nawala, ibabalik natin. Amen? Amen. Walang ganun.
Ayan, so ang online prayer meeting, nagpapatuloy po yun. Every yun, Sister Crisel? Every Thursday, lahat ng may mga problema, parang kailangan natin ipag-pray yung mga kahilingan natin sa Panginoon ng sabay-sabay. Pwede po kayo mag-post ng mga or ang hirap naman kasi ng secret na prayer meeting, di ba? Ay, na prayer request, di ba? So, isend kay Sister Crisel, kay Sister Arian, o sa akin, o kay Pastor Eve. Hayaan nyo naman po kaming maipag-pray namin kayo. Hindi naman namin kayo chichismisin. Kailangan lang namin malaman kung ano pong nangyari sa inyo. Ayan, para maipanalangin po namin kayo sa Panginoon. Ang outreach po natin sa Rosarito, sa pangunguna po siyempre nila Pastor Ril at saka ni Pastora Chelo. Ayan. Siyempre po, di ba, kapag nag-aalaga ka daw, ikaw ay isang pastora o pastor, di ba? Nag-aalaga ka, nagpapakain ka ng mga kaluluwa. Pero siyempre, di ba, ayaw nila magpatawag kasi mapapansin natin na napaka-humble nila ko. So, pag-pray po natin, siyempre sa tulong pa rin ni Pastor Eve. Yan, andyan po gumagabay po ang ating senior pastor sa lahat ng ating mga gawain. At ang ating outreach po doon kay Pastora Lulu every 4th Sunday. So, kailangan po ng mga manggagawa doon. So, kailangan siguro i-train. Mag-train doon kasi medyo malayo. Number 1 po ang layo. Number 2 ang pamasahe. Di ba? So, ipag-pray natin na makapag-train ng mga workers doon. Para kung halimbawa, makapag-train na po doon, hindi na tayo din mahihirapan. Kasi nahihirapan si Pastor, walang worship leader, walang tumutugtog. So, yun. So, sabi ko nga po, nung nakaraan, huwag tayong magpakiramdaman kasi tayo-tayo na lang. So, wala na pong kikilos kung hindi ikaw sino. At kung hindi ngayon, kailan? Di ba? So, yun po, ang ating mga announcement. At ang mamaya, huwag kayong mawawala, especially mga girls. Biglaan lang po to kasi hindi natuloy yung couples fellowship. So, papalitan natin para may mangyayari pa rin. At banding din po ito ng mga kananayan at mga kababaihan lahat. Kasi ngayong buwan, Sister Arian? Women's Month. Ayan, ipagpupugay po natin ng lahat ng mga kababaihan. Ang bandera ng mga kababaihan. Ayan, wag kayong pumayag na maliitin tayo. Itaas natin ang ating mga Ayan, ang bandera natin. Mahal tayo ng Panginoon. Kailangan po, kung iba nga nagse-celebrate tayo pa po ba? Gusto ng Diyos na mag-enjoy tayo, na maging masaya tayo. Tsaka sa magitan po nito, may encourage natin ang bawat isa na hindi pala boring ang maging Kristiyano. So, humingi po kami ng sorry kasi December, January, February, medyo naglaylo po tayo dahil marami pong mga pinagdadaanan. So, yun, namatay po yung tatay ko, ang dami po nangyari sa mga kung napapansin nyo, every Sunday tumatayo lang po yan, pero may mga pinagdadaanan din po kami. So, ipag-pray nyo po ang bawat isa, especially si Pastor Eve. Kailangan din po niya ng mga prayer warriors. Ayan, ng mga salangin, siyempre, sa gawain ng Panginoong Jesus. Ayun. Dumako po tayo. Pusin mo yan. Hello, ayan. So, may youth camp po tayo. This March na po, 29 to 30. Church and youth pala. Pag sinabing church, lahat kayo. So, sana wala naman. Ilan lang naman tayo dito eh. Sana lahat sumama. Ayan, sumama na kayong lahat. Ilagay nyo na sa calendar nyo, magbanding tayo doon. Ayan. Po? March 29 to March 30, sorry. Friday to Saturday. So, Friday alis dito, ng anong oras po, Pastor? 12 ng Friday, aalis dito. Babalik po tayo dito ng Ayan, 1 or 2 ng Saturday po. Tama po, ng hapon. Alis tayo doon ng 12. Ang dating natin dito ay 2 o'clock ng Saturday. So wala namang pasok po siguro yun. Mag-join po tayo. Ha? Holy Week daw po yun. Ayan. Sumama na po tayong lahat.
At saka, para hindi mahihirapan ng church, ayan na, tingnan nyo. Tingnan natin, ang ganda, di po ba? Maganda yung makapag-relax tayo together with our family, di ba? At saka mag-refresh tayo, mag-unwind tayo. Yan, ang ganda po ng place. At saka hindi kayo mahihirapang matulog. Kasi kapag si Pastor Iba at saka si Sister Arya na maghanap sila Brother Berhel, naka-aircon tayo. Naka-aircon ba? Naka-aircon tayo doon, magdamag. O, lahat naka-aircon. Kaya hindi tayo mahihirapan. At saka kung gusto niyo pong tumulong, pwede po kayong mag-share. Pwede pong pera, pwede naman pong bigas. Kasi syempre kakain tayo doon. Kung paano kayo kumakain sa restaurant or sa Jollibee or sa McDo, ganun din. Mag-share-share tayo para hindi mabigat sa iglesia po. At saka hingin natin kung sinong gustong mag-sponsor ng iba pang gastusin natin kasi kakain po tayo doon ng 3 beses ng dinner, breakfast, and lunch. So, pwede kayong magdala ng bigas. Pwede na rin siguro per family, 2 kilo or per head, 1 kilong bigas para hindi na po manggagaling sa church ang budget. Pwede din po kayong magdala ng mga sibuyas, yung kailangan po sa pagluluto. Sibuyas, bawang, kamatis, mantika, itlog. Magdala kayo ng hotdog, mga ganon ba? So, sabihin nyo lang po, share-share tayo. Para hindi... Opo, tsaka magre-rent tayo ng jeep. Kung gusto naman mag-share, may liit lang po yun kapag pinagsasama-sama natin. So ngayon, kapag halimbawa, taghirap talaga sa pamilya, sabihin niyo po. Kasi hindi naman po yun hadlang. At hindi naman namin kayo iiwanan porque wala kayong pera, na walang trabaho, iiwanan na lang namin kayo. So hindi naman po pwede yun. Sabihin niyo lang po na mas maaga para malaman din po namin kung paano natin ma-raise yung budget na po yun. So ipag-pray po natin ang mga mapagbigay ng kapatid natin. Baka may willing mag-donate ng 1 sakong bigas. Pwede rin po yun. Ng 1 sakong sibuyas. Ang mura ng sibuyas po ngayon, di po ba? So ipag-pray natin para lahat po tayo ay mag-enjoy. At syempre po, kailangan nating alagaan ang ating kalusugan. So, kailangan po nating magpahinga. So, yun po. At syempre po, hindi mawawala ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. At syempre, yung mga youth natin, alagaan po natin. Pwede. Hindi pala pwede. Hindi pala pwede. Hindi ko na siya babanggitin. So, yun po. Another announcement po, meron pa po ba? So mamaya po, wag mawala yung mga kababaihan natin. Marami po tayong abangan. May mga games po tayo, may Zumba tayo, at meron po kaming mga regalo po sa bawat isa. Siyempre po, yung mga giveaway natin. Yun. At saka mamaya, sa mag-asawa, pwede po pakitaas ng kamay yung may asawa po. 1, 2, 3. Ilang mag-partner? 4. Below 10 po ba? Sister Arian, kasya na, no? Kasya yung tsokolate natin. So mamaya magre-request kami mamaya kay Pastor Eve na bago po mag-doxology or after po ng doxology, Pastor, magbigay po tayo ng mga something sa mga mag-asawa po. Tsaka ipag-pray po natin sila. Ayan, marami po kaming chocolate. Marami po kaming chocolate. Pinagpala tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. At yan, ano pa ba? Sige, dumako na po muna tayo sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po si Brother Dan, ang ating malapit na po magiging pastor. Sana. Pag-pray po natin yung tithes and offering. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw nito, Panginoon, na muli, Panginoon, nandito kami sa inyong harapan upang ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. Lord, bless this church, Lord. At ganoon din po, Lord, sa mga members, sa aming pastor, sa mga leaders, Panginoon, na i-bless niyo po sila financially and higit sa lahat po, Lord, spiritually, Panginoon. Sa mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan po ng work, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kayo po magpo-provide. Panginoon, kayo po magbe-bless sa kanila, Panginoon. Bless this church in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, habang kayo nagbibigay ng ating mga ikapupo, ang music team ay magbibigay din po ng special number. Ito yung mga biglaan, pero lagi pong handa. Mga biglaan, pero lagi pong handa to. Ganun po talaga kapag sundalo ka ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating mga magagandang kababaihan, Sister Arian,
Sister Dayan, Sister Via, and Sister Crisel. Isa sa mga, mga, mga tawag doon? Mga frontliner. Ito. Yung sa iyo kanina. Hindi ko alam eh. Anong kanta? Secret. Ano yung dati ng kanta natin na ako ay binago? Yung ayan, habang po nagpe-prepare po ang ating mga mga tagatugtog po. Ayan, gusto ko po muna mag-share. I-share ko po muna ang kabutihan ng Panginoon sa buhay po siyempre ng music team. Ayan, wala pa po akong sasabihin pero naiyak. Nagpapasalamat po ako kasi kung mapapansin niyo po, ang music team, sa lahat po kami ay may mga trabaho at nag-aaral. So nagpapasalamat po kami sa Panginoon na sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin na busy po ang aming schedule, talagang ang Diyos po ay hinayaan po niya kami at pinili niya kami na maglingkod sa Kanya. So nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Ayan, samahan niyo po kami sa isang awitin na ito para sa Panginoon. Bless the Lord forever.
Glory to God. Purihin po ang Panginoong Jesus. Okay. Andyan pa po ba kayo? Andyan pa po? Ayan. So may challenge po kami sa inyo. Ayan. Sabi ni Pastor kanina, maiksi lang daw po yung message. May challenge po kami. Wala po. Okay? Wala pong lalabas muna. Po ay sabay-sabay na makikinig sa salita ng Panginoon. Hello. Ayan. Pag si Pastor mamaya, lagot tayo dyan. Okay. Lahat ng mga youth, dito lang muna kayo. At saka yung mga kids natin, Chris, okay lang ba? Dito na lang sila kasi behave naman sila sa likod. So makinig tayo sa salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Ib. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay... Ayan, tayo po muna ay tumayo at tinatawagan ko po si Sister Via para sa ating scripture reading. Ayan. So bago po pala ang lahat, mamaya may lunch po tayo, tapos meron din tayong i-celebrate natin ang may kaarawan at may communion po tayo, kaya wala po munang alis. Tayo po ay magsitayo at makibukas po sa Efeso chapter 4 verse 22 to 24. 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Diba manalangin po tayo? Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po yung mga salita na aming pag-aaralan. Maipamuhay po namin to sa gabay ng iyong Holy Spirit sa pangalan lamang na aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Okay, so ang ating pong mensahe ay ang pagbibihis ng ating bagong pagkatao kay Kristo. Efeso, kabanatang 4, talatang 22 hanggang 24. Ang layunin po ng ating pag-aaral ng mensahe ng Panginoon ay upang maunawaan natin na bagamat binago ng Diyos ang ating espiritu, ay may bahagi naman sa atin na ibihis ang ating bagong pagkatao sa ating kaluluwa at katawan. So, ang ating Diyos ay tinubos na po tayo. At nang tayo po'y tinubos niya at nang tayo po'y nanampalataya, binigyan niya po tayo ng bagong espiritu. Ito po yung na-born again. Ito po yung isinilang muli. Napag-aralan na po natin nakaraan, ang sinilang po ng Holy Spirit sa atin ay ang ating spirit. At dahil ito'y bago na, ang ating espiritu, meron po tayong responsibilidad. Binigyan po tayo ng Diyos ng responsibilidad na ibihis ito, isuot ito sa ating kaluluwa at katawan. So, meron pong paniniwala na ang Diyos ang magbabago sa atin. Totoo po yun. At ginawa na po ng Diyos yun. Binago na po niya ating spirito. Subalit, yung kaluluwa at katawan po ay hindi pa po ito binago. Babaguhin pa lang po ito yung ating katawan sa pagbabalik ni Kristo, yung new glorified body. At yung ating kaluluwa, ito po yung ating personality, ito po yung consciousness natin,
Ito po yung ating emotion, will. Ito po yung connection natin sa mundong ibabaw na ito. Connection natin sa isa't isa. Ito po yung gumagalaw sa ating katawan na mamamatay. Bagamat mamamatay ito ay binigyan ng buhay ng Espiritu ng Diyos. Ay, ang pagbabago naman po ng ating kaluluwa ay binigay po sa atin ng Diyos. Hindi po yung ihintayin natin, ang isip po ng iba ay, pati yung kaluluwa at katawan, hihintayin na lang natin Diyos magimala. At one day ay magbago tayong bigla at maging banal tayo sa ating pamumuhay. So mga kapatid, yung pagbabago ng ating kaluluwa at katawan ay ibinigay po ng Diyos sa atin. Tayo po ang gagawa nun, iaayon po natin yung ating kaluluwa at katawan sa ating bagong espiritu. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon. Ang tawag po dyan ay ibibihis po natin, isusuot natin yung ating bagong pagkatao. Basahin po muli natin, Efeso 4, talatang 22 hanggang 24. Sabi po sa verse 22, alisin ninyo ang dating paraan, ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa magitan ng mapandayang pagnanasa. Yung dating pagkatao po natin, ito po yung ating dating espiritu. So, ano po nangyari dun sa ating dating espiritu na pag-aralan po natin? Nawala na po yun. Tinanggal na po ng Diyos yun. Iyon po ay namatay na. At ang ating espiritu po ay ginawa na po niyang bago, brand new. Created po ang ating spirit, pinanganak muli ng espiritu ng Diyos. So yung dating pagkatao natin, ito po yung ating dating pamumuhay, dating tayo, hindi na po yun. Kailangan po nating alisin. Sino po mag-aalis? Tayo. Alisin ninyo. Aalisin po natin. So ito po yung bahagi ng ating kaluluwa at katawan. So naalala po nyo, tatlo yung bahagi natin, no? Espiritu, kaluluwa, katawan. Yung ating espiritu, wala na pong problema yon dahil binago na po, ginawa na pong brand new ng ating Panginoon. Yun na po yung na-born again. Pero yung ating spirit and soul ay hindi pa po ito nakakasunod. So nasa proseso po ito ng pagbabago at ito po ay tayo po ang gagawa nun. Paano po? Sabi po sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So magitan po ng ating espiritu, babaguhin po natin ang ating pag-iisip. So, tatlo po ang pag-iisip natin, di ba? Ilang utak po ba meron tayo? Sabi ng utak, yung paano po tayo mag-isip. Yung pag-iisip po natin, nandyan po yung intelligence natin, yung kaalaman po natin, yung paano po tayo mamuhay, nandyan po sa utak. Yan po ang nagpapagana. So, tatlo po ang utak natin. Para lang po sa inyong information, na pag-aralan na po natin. Yung una, meron tayong utak ng Espiritu Santo o ng Espiritu natin. At yan po ay kaisa ng isipan ni Kristo. So yung utak ni Kristo at yung utak ng ating Espiritu ay iisa. Sabi po ng Biblia ay nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pangalawa, sa born again lang po ito ha. Pangalawa, yung utak ng ating kaluluwa, ito po yung paano tayo mag-isip, paano tayo mamuhay. At ang utak ng kaluluwa, siya po ang nasusunod dapat sa susunod sa ating katawan. At yung katawan po natin, nagpapagalaw po dyan ay yung utak ng ating, yung human brain natin. Yun po yung utak ng katawan. At yung utak ng katawan ay nakaprogram na po yan kung ano yung kilos ng katawan, paano niya paandarin ng katawan. Pero yung pamumuhay po natin ay nandyan po yan, yung kalooban po natin, anong gusto natin gawin, nandyan po yan sa utak ng kaluluwa. At yung utak ng kaluluwa, kailangan baguhin po natin ayon sa utak ng ating espiritu. Kailangan pong baguhin natin yung ating pag-iisip. Paano po tayo mamuhay? Paano po tayo mag-isip? So napaka-crucial po ng utak ng ating kaluluwa. At yan po nagkakaroon ng problema ang sanlibutan. Yung sinatawag natin yung gender. Yung pag-iisip, kung ano ba ang gender. Akala ko po yung gender, LGBT lang, no? Marami pala yan, yung pag-iisip. Nasa isip po ng tao.
So meron pong ang pag-iisip niya, siya po ay manyika. So may nakita po akong ganyan, ay isip niya manyika siya, kaya manyika po siya magsuot, manyika po siya kumilos. Habang tumatanda po siya, manyika pa rin po ang itsura niya. Buhay na dal. Meron naman po, ang isip po niya, babae, ay peri. Kaya po, ang ginawa niya, yung katawan niya, ginawa niyang itsurang peri. Kung manamit siya, ay peri. Yung tenga niya, pinadagdagan po niya na matulis para po talagang diwata ang itsura niya. Bakit po? Kasi nasa isip po niya, peri siya. So, very crucial po ang pag-iisip ng tao. Yun po yung utak ng kaluluwa. At yung katawan po ay sumusunod lang po kung ano po ang nais ipamuhay ng kaluluwa. Kaya nga sabi rito, yung kaluluwa dapat ay baguhin natin yung pag-iisip ng ating kaluluwa ayon sa ating bagong espiritu. Kaya ano po ang gagawin natin? Sabi po sa verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang 24. Ayan. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, yung ibibihis po natin, yung ating bagong pagkatao, yung po yung nilalang ng Diyos ayon sa wangis niya, yan po yung ating espiritu. Yan po yung na-born again. Yan po yung sinasabi ng Biblia, ang ipinanganak na muli, hindi magkakasala. Hindi siya pwede magkasala kasi isinilang siya muli. Ang binhi ng Diyos nasa kanya. Sino po yung tinutukoy sa atin yon? Hindi po yung kaluluwa, katawan. Kasi nagkakasala po yung kaluluwa at katawan natin. Ang hindi po magkakasala, dahil ito po ay ginawang bago ng Diyos, ay ang ating espiritu. So, tandaan po natin na nasa ating bahagi, nasa ating pong part po natin yon. At wag po natin ibigay sa Diyos kasi binigay po ng Diyos sa atin. Nasa part po natin, nasa ating bahagi po, ang pagbibihis ng ating bagong pagkatao kay Kristo sa ating kaluluwa at katawan. Ang part po ng Diyos, yung binago na po niya yung ating espiritu, at pagbalik niya, babaguhin niya yung ating katawan. Naintindihan po ninyo yun. Pero habang inintay po natin yun, namumuhay po tayo rito sa lupang ibabaw, ay nasa ating pong responsibilidad baguhin yung ating kaluluwa at katawan sa pamamagitan po ng mindset, pagbabago ng isip. Naintindihan po ba niyo? So, nasa isip lang po talaga yan. No? At wala po yan sa katawan. Yan po ang problema ng sandibutan. It's all in the mind. Totoo po yun. Nasa pag-iisip po talaga. Yan. So, Efeso 4:24. At kayo'y magbihis. Ito po, no? Sino po magbibihis? Tayo. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Isuot natin yung bagong pagkatao natin kay Kristo. Kasi yung bagong pagkatao natin ay nilalang po yan ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito po yung ating bagong espiritu. Tandaan po ninyo, yung espiritu po nyo at akin ay bago na. Created, new creation na po yan. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano ang ating ibibihis o isusuot sa ating kaluluwa at katawan? Siyempre, napag-uusapan na nga po natin, ang ating isusuot ay ang ating bagong pagkatao o espiritu na nilalang ayon sa larawan ng anak ng Diyos. Ayon po ba sa larawan ng anak ng Diyos yung ating bagong espiritu? So, hindi po natin nakikita na ang ating espiritu ay larawan ni Kristo. Larawan ng anak ng Diyos. Yan po ang image, yan po nakabase ang ating espiritu. Ano po ba yung ating espiritu? Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ibig sabihin, alam na ni Kristo, alam na ng Diyos, kung sino po yung mananampalataya at magsisisi. No? So, alam na ng Diyos, si Judas ay ipagkakanulo siya. No? Yan. So, yan yung foreknowledge ng Diyos. Yung kalaman. Ngayon, may mga pilosopo, di ba? Di ba, sabi nila, paano yan? Alam na pala ng Diyos, bakit di niya pinigilan? Di ba? Alam na ng Diyos, si Judas, pinili ni Kristo maging alagad dito, pero alam niya magkakanulo, pinili pa rin niya.
Ano po ang problema doon? Wala pong problema. Ang may problema yung nagtatanong ng ganon tanong. Dahil hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya naintindihan yung foreknowledge. Kaliwanag ko lang po ng konti para hindi tayo ma-confuse. O baka nalito na rin tayo. Bakit ang Diyos pinayagan niya? Kagaya, marami yan bakit pinayagan niya? Hindi niya pinigilan si Satanas. Magiging Satanas pala si Lucifer. Bakit hindi niya pinigilan si Adan? Alam niya si Adan, magkakasala pala. That is foreknowledge ng Diyos. Okay. Ngayon, bakit di pinigilan? Kasi mangyayari yon. Yun ang free will mo So may sarili kang kalooban at si Judas binigyan niya ng equal na chance kasi kagaya ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro nga kinailangan niya ang Panginoon. Pero binigyan niya chance magsisi. Si Judas hindi na talaga nagsisi yon. Sinisig niya na yung sarili niya, pinagkanulo niya, alam niya. Pinagkanulo niya ang Panginoon. Talagang deliberate. Si Pedro naman, natakot lang yun. Nadala ng pagkakataon. So, si Judas, pre-planned. Alam niya na nung una pa lang, talagang plano na niya. Bakit di pinigilan ng Diyos? Alam niya na mangyayari. Kaya di pinigilan ng Diyos kasi foreknowledge niya yun. Diba? So, alam niya, foreknowledge niya, na halimbawa ay foreknowledge niya ang diablo, magiging diablo. Foreknowledge niya si Adan. Diba? Foreknowledge niya si Judas. Foreknowledge yun Ibig sabihin, alam na ng Diyos yun kasi Diyos siya, nakikita niya yung mangyayari. Ngayon, dahil foreknowledge ng Diyos yun, alam niya, ito si Lucifer, nilikha niya, nakita niya future, magiging diablo. Ang gagawin ng Diyos, paghahandaan niya yon. Alam niya, nakikita niya si Adan, susuway sa kanya, babaksak, paghahandaan niya yon. Magawa siya ng Savior, tagapagligtas. Ngayon, bakit di niya pinigilan? Kasi nga, foreknowledge. Pag ang Diyos, tandaan niyo alam na nakita ng Diyos, mangyayari. Diyos siya mangyayari yon. Pag pinigilan niya, kinontra niya yung pagiging Diyos niya. Bakit? Kasi nakita niya, yun yung mangyayari. Diyos siya Nakita niyo po? Hindi niya kita. Diyos siya. Nakita niya yung mangyayari. Dahil Diyos siya, alam niya mangyayari yon. Ngayon, pag pinigilan niya, hindi mangyayari yon, hindi totoo yung nakita niya. Naintindihan po ba niyo? Kaya nga simple lang, foreknowledge kasi yon. Yun yung nakita niya mangyayari. Ayan. Kaya, nagagawin ng tao. Kaya nakita niya yung mga mananampalataya, yung mga hindi mananampalataya. Foreknowledge. Pero hindi siya ang dahilan bakit hindi nanampalataya yon. Kasi yun yung gagawin ng tao. Yun yung puso ng tao. Kaya pag pinigilan niya, ibig sabihin lang yon, hindi totoo yung nakita niya. Hindi totoo yung foreknowledge niya. Kasi binago, nagbago. Nakuha niyo po. So, wala pong problema yon. Dito, nakita na ng Diyos kung sino yung mga sa Kanya. Kaya nakita niya, tinalaga niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak na upang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, anong ginawa niya sa atin? Ginawa niya katulad ng sa larawan ng Kanyang anak. Kaya pag nakikita ng Diyos, ang ating espiritu, larawan ni Kristo. Amen po ba? Si Kristo po yung nakikita niya. Palakpakan po natin ating Panginoon. At ano po si Kristo? Anak ng Diyos. Kaya tayo po ay anak ng Diyos. So ang ating bagong pagkatao o espiritu na nilalang, ayon sa larawan ng Diyos, ang ating bagong pagkatao o espiritu ay larawan ni Kristo na anak ng Diyos. Larawan po ni Kristo. 1 Corinthians 6:17, paano po nangyari? Ngunit siya na nakisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. So, ang espiritu ni Kristo, espiritu natin, nag-merge. Kaya, si Kristo at tayo ay iisa. Larawan ni Kristo nasa atin. At ang larawan niya ay ang anak ng Diyos. So, ang tingin sa atin ng Diyos, turing sa atin ng Diyos, ay anak niya, kagaya ni Kristo. At si Kristo ang ating panganay. Siya yung ating pinaka-kuya. Talagang magkapatid. Amen po?
Kaya kung ano si Kristo, ganun tayo sa mundong ito. Kung anak siya ng Diyos, anak din tayo ng Diyos sa mundong ito. 1 Corinthians 15:22. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan, ayan, kay Kristo. Ngayon, ang tanong po rito sa verse na ito, tingnan po ninyo, bakit po namamatay ang tao? Bakit po namamatay ang tao o mabubuhay ang tao? Ang tinutukoy po natin, eternal death, eternal life. Saan po nakasalalay yung kaligtasan ng isang tao? Yung siya po ay mamamatay walang hanggan sa impyerno, dagat-dagatang apoy. O siya po ay pupunta sa kaharian ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kanino po nakasalalay dyan sa talata na yan? Tignan nyo lang po, 1 minuto. Ano po ang sikreto ng ating future, na ating kalagayan? Mabubuhay tayo ba o mamamatay? Saan po ito nakasalalay? Yan. Nakita na po? Okay, ito na po. Sabihin ko na. Sabi sa verse 22, sapagkat kung paano mamamatay ang lahat. Paano po mamamatay ang lahat? Lahat po tayo mamamatay. Bakit po? Dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Ngayon, gayon din naman, mabubuhay ang lahat. O paano po mabubuhay ang lahat? Dahil din sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya nga napakahalaga kung kanino nakaugnay ang ating espiritu. Kanino ba nakaugnay ang ating espiritu? Kay Adan o kay Kristo? So lahat po tayo galing kay Adan. Ang pagiging anak po ng Diyos natin nakabase kay Adan, yung by creation. So nung pag pinanganak ka na, considered ka anak ng Diyos through Adam. Naintindihan po? Kaya lang, ang source ng life mo na kay Adan, nakasalalay kay Adan. Kung si Adan mananatili sa Diyos, hindi magkakasala, buhay tayo. Kasi lahat tayo galing kay Adan. Yan ang role ni Adan. Hindi po siya basta unang tao. Siya po ang source ng tao. Kaya kung ano po ang kalagayan ni Adan, ganun po magiging kalagayan natin. Ngayon, kung si Adan hindi po nagkasala, ano po mangyayari sa atin? Hindi rin po tayo magkakasala. Hindi po papasok ang kasalanan, hindi po tayo mamatay. Ano po mangyayari? Nasa paraiso po tayo. Okay? Naintindihan po ninyo? Nasa paraiso po tayo. Subalit, ang katotohanan, nagkasala si Adan. Ano pong epekto sa atin? Lahat ng galing kay Adan, kahit di pa pinapanganak, kahit si Eva, ay naging makasalanan. Nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao. Kaya lahat po tayo ay patay sa ating espiritu. Yan po ang dahilan ba't lahat tayo namamatay. Dahil sa ating relasyon o kaugnayan kay Adan. Kaya yung di po galing kay Adan, di po mamatay. Sino po yon? Yung pong mga tao na naniniwala sa evolution. Na hindi sila galing kay Adan. Hindi sila naniniwala kay Adan. Pero patay pa rin sila. Di ba? Mamatay pa rin sila. Ngayon, paano tayo mabubuhay? Paano tayo pupunta sa langit? Nakasalalay naman po sa ating kaugnayan kay Kristo. Ngayon, kung may relasyon ka kay Kristo, yung pagiging anak mo ng Diyos, hindi na pagiging anak ni Adan. Hindi na. Nung na-born again ka, ikaw ay anak na ng Diyos sa magitan ni Kristo. Kaya, yung kaugnayan mo kay Kristo, ang siyang dahilan kung bakit kayo buhay. So, maling konsepto, mga kapatid, dahil ikaw ay anak na ng Diyos at niligtas ni Kristo, responsibility mong i-maintain yung kaligtasan mo. Mali po yun. Kasi yung kaligtasan mo, hindi nakasalalay sa iyo. Kasi kung nakasalalay sa iyo, babalik tayo sa kautusan. Pag sumuway ka sa kautusan, kagaya na late tayo, pag nakasalalay sa atin yung kaligtasan natin, hindi sa biyaya ng Diyos, hindi dahil kay Kristo, may nagawa kang mali, patay ka. Ano nang mangyayari doon? Itatakwil ulit tayo ng Diyos, hindi tayo anak ng Diyos ulit. Mawawala na naman yung pagiging anak natin ng Diyos. Ba?
Anong gagawin mo ngayon? Babalik ka naman kay Kristo, tatanggapin mo na naman. Ganun ba? So, hindi po. Ang pagiging anak natin ng Diyos, nakasalalay sa ating kaugnayan kay Kristo. So, kung ano si Kristo, ganun po tayo. Wala pong kinalaman sa ating gawa. Kaya yung ating espiritu, intact po yan. Ang gagawin lang po ng ating kaluluwa at katawan ay magbabago, isusuot. Babaguhin yung ating pag-iisip, isusuot yung ating bagong pagkatao. Kasi wala na po yung luma. Dati alipin tayo ng luma, ngayon bago na. Kaya nakasalalay kay Kristo yung ating pagiging anak ng Diyos. Ngayon, kung si Kristo susuway sa Ama, aawayin niya yung Ama, mag-aaway yung dalawa, tatakwil siya ng Ama, patay tayo. Kasi ang epekto kay Kristo, epekto sa atin. Naintindihan po ba ninyo? Kaya kung si Kristo mananatiling anak ng Diyos forever and then and ever yung ating pagiging anak ng Diyos. Kaya pagdating sa langit, wala pong anak ng Diyos na magre-rebelde kagaya ni Adan. Kasi nakasalalay po ang ating pagiging anak ng Diyos doon sa huling Adan, kay Kristo. Kaya kung forever po siyang susunod sa Ama at mananatiling anak ng Diyos, forever din po tayo. Kaya yung kaugnayan natin ay sino sa dalawa? Kung kay Adan, patay po tayo. Kung ang kaugnayan natin ay kay Kristo, buhay po tayo. Anak tayo ng Diyos. Napalakpan po natin ang ating Panginoon. Yan. Kaya nga, kung ang ating kaugnayan ay kay Kristo, dapat ibihis natin ang ating bagong pagkatao. Kay Kristo sa ating kaluluwa. Yung ating bagong pagkatao, kung kay Kristo po yung kaugnayan natin, kung sinasabi mo kay born again, dapat isusuot mo yung bago mong pagkatao. Hindi pwede yung mananatili ka sa lumang pagkatao. May question yun, baka hindi ka talaga born again. Kaya ang tunay na born again, isusuot niya. Kasi excited siya, bago na siya. Yung kanyang espiritu ay bago na. Kailangan isuot ito ng ating kaluluwa at katawan. Naintindihan po ba? Ngayon, ang tanong, Pastor, paano ko isusuot? Paano ko ibibihis? Ang tanong nga, paano nating ibibihis ang ating bagong pagkatao kay Kristo sa ating kaluluwa at katawan? Paano? Lahat po tayo kailangan ibihis ito kung talagang born again tayo, ha? Romans 12, verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, sinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siyam ninyong makatwirang paglilingkod. Okay, verse 1, patungkol sa katawan. Okay? Anong gagawin mo? Yung katawan mo, first step, kailangan mong ialay sa Diyos na handog na buhay. Pangalawa, babalikan po natin yan. Pangalawa, verse 2. Verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Kundi magbago kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Anong tinutukoy dito babaguhin ng pag-iisip? Yung kaluluwa. Yan yung pag-iisip ng ating kaluluwa. Ngayon, yung pag-iisip ng katawan, the whole body, iaalay mo naman sa Diyos. Yun ang una. Pangalawa, babaguhin mo, magbabago ka ng pananaw. Babaguhin mo talaga yung mindset mo. Ha? Kaya pag halimbawa, ang LGBT na born again, madaling magbago. Kasi babaguhin niya yung isip niya ayon sa kanyang bagong pagkatao. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya sabi ng Biblia, ako ang Diyos, nilalang niya lalaki at babae. Ano ba ako? Nung ako'y pinanganak, ano ba ako? Lalaki, babae? Sabi ng birth certificate, lumabas, babae. So kung babae ako'y na-born again, ano ako? Lalaki, babae? Dalawa lang naman yan, sabi ng Biblia. So, magbibihis siya ngayon. Babaguhin niya yung isip niya. Sasabihin nung na-born again na LGBT, sabi niya, babae ako. Ganun lang kasimple. Babaguhin niya pag-iisip niya. Ngayon, pagka nakumbinsi na yung isipan ng kaluluwa na babae siya, anong kasunod? Yung isipan ng katawan, it will follow. Okay. Pero anong unang step? Ang unang step, doon muna ako magko-concentrate, yung verse 1. Ano yung unang step? Kailangan, number 1, ito yung unang step. Ialay muna natin ang ating katawan.
Ngayon, bago ka mag-change of mind, yung kaluluwa, kailangan yung katawan mo, ialay mo muna, uunahin mo yon. Kailangan, ialay muna natin ang ating katawan bilang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos na siya nating makatwirang paglilingkod. Bakit? Ngayon, tandaan natin, nung na-born again tayo, yung spirit natin bago na. Kaya lang, yung katawan natin, in the process, sino magbabago nito? Sino magpapasunod nito? Yung katawan. Tayo. Diba? Yung kaluluwa natin. Kailangan yung kaluluwa natin, anong gagawin natin? Yung will natin, tutun natin sa ating katawan. Sabihin natin, yung aking katawan ay, ako'y tinubos na ni Kristo. Kaya itong katawan na to, kailangan ihandog ko para sa Diyos na ito yung aking makatwirang paglilingkod. Service. Ngayon, bakit? Bakit natin iaalay muna ang ating katawan sa Diyos bilang handog na buhay at hindi handog na pataya? Kasi tandaan ninyo, may mga naghahandog ng katawan nila, pinapatay yun. Yung human sacrifice. Mali po yun. Yung mga pagan religion. At mag-search po kayo sa Google, meron pang mga gumagawa sa panahon natin ngayon. Yung human sacrifice. Kailangan patago nga lang at yung iba, tribo-tribo. Malalayo, yung mga tagong tribo. Nagkakaroon pa po sila ng human sacrifice. So tayo ay living sacrifice. Buhay. Bilang iyong makatwirang paglilingkod. Ngayon, bakit po kailangan unahin natin ang ating katawan? Bakit kailangan nating ihandog sa Diyos na buhay? So, ang unang step niya na born again ka, alay mo yung katawan mo sa Diyos. Lord, itong katawan ko, I offer to you as a living sacrifice. Bakit? Bakit po? Kasi ganito. Next na. Ang ating katawan, ang siyang ating gagamitin o ginagamit na sa paglilingkod sa Diyos, sa physical na mundong ito. Bakit kailangan ialay muna natin yung ating katawan sa Diyos? Kasi ang katawan mo, yan ang gagamitin mo, paglilingkod sa Diyos. Okay? So, yung ginagawa po natin ay service to, worship service. Okay? Ngayon, paano tayo mag-worship service? Hindi po pwede talagang online. Wala po sa Biblia na naglingkod ang mga anak na tipon-tipon online. Wala po sa... ang gumawa lang po niya ang Diablo. Ginawa tayo ng pandemic, ginawa ng online. Actually, physical po ang pag-meeting. Pagtitipon, pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng church, mga tinawag. So, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po talaga maaari na wala kayo rito. So pag sinabi natin sa linggo may worship tayo sa Panginoon, pera na lang yung mga nasa ospital siguro, mag-o-online lang. Pero kung ikaw ay malakas, talagang physical. Ngayon, paano ka mag-worship sa Lord? Physical. Pupunta ka, gagamitin mo yung katawan mo, ihahakbang mo yan, i-prepare mo, ililigo mo, babiyahe ka, di ba? Amen po ba? Tapos yung mga bahagi rito, talagang physical, pupunta. Anong gagamitin mo? Paglilingkod sa ating Panginoon, pagsamba, yung katawan. Ngayon, hindi mo po yan magagawa hanggat hindi mo inaalay. Ang mangyayari niyan ay baliwala lang sa iyo. Pupunta ka kung kailan gusto mo, hindi mahalaga sa iyo. Hindi naman kailangan nandun lagi. Minsan-minsan lang. So, hindi mo magiging priority. Bakit? Kasi in the first place, hindi mo ginawa yung pag-aalay ng iyong katawan. Kaya pag na-recognize mo to, inalay mo yung katawan bilang buhay na handog, isusunod na yan, ibig sabihin niya, naintindihan mo, kasi ang katawan mo, gagamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan ng Diyos ang katawan mo para makapaglingkod ka. Pag nag-share ka ng gospel, online na lang, hindi pwede talaga yon. Personal talaga ang aligtasan. Pag-share po talaga ay kailangan may contact ka doon sa tao. So anong gagamitin mo? Yung physical na katawan. So ang ating katawan, yan po ang gagamitin nating paglilingkod sa Diyos. Exodus 20, verse 5. Wag mo silang yuyukuran o paglingkuran man. Sino ba tinutukoy dito? Sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanimugo na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlai ng mga napopuot sa akin. Ano po yung kasalanan na yon? Ito ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? So paano ba sumamba sa Diyos-Diyosan? Ginagamit po yung katawan.
Hindi po yan sa isip. Yan po ay buo. Kasama po ang katawan. So pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, yung katawan mo, pinaglilingkod mo doon. Meron kang ginagawang seremonya gamit ang iyong katawan. 1 Thessalonians 1:9, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. So yung mga taga-Thessalonica, mga hentil po yan, dati silang naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon po, bumaling sila sa tunay na Diyos, ang Diyos na ang kanilang pinaglilingkuran. Ngayon, paano po ba yung term na service? Ang service, mga kapatid, involves physical body. Wala pong naglilingkod sa Diyos na hindi kasama yung katawan. Sa isip lang. Hindi po pwede kaluluwa lang maglilingkod sa Diyos. Kailangan po kasama ang katawan. Kompleto po yan. 1 John 5:16, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay dadalangin siya at bibigyan siya ng Diyos na buhay. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkasalaan ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Yan. So ano po ba yung kasalanan tungo sa kamatayan? Meron daw kasalanan tungo sa kamatayan, wag mo na ipag-pray. Nakakatakot po yun. So isang kapatid, wag mo na ipag-pray kasi yung kasalanan niya tungo sa kamatayan. Ano po ba yun? 1 John 5:20-21. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino po yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Si Kristo. Sabi sa verse 21, karuktong po ito ng binasa natin kanina. Ano po yung kasalanang hindi na natin dapat pag-pray, sabi ng Juan. Binasa natin kanina, tungo sa kamatayan yan. Pag ginawa ito ng isang kapatid, ano po yon? Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat, ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, yan ang pinakaayaw na ayaw ng Diyos Ama. Yung sumamba ka sa iba. Ito po ay tinatawag nating spiritual adultery. Napakasakit po na ang mag-asawa, malaman mo yung partner mo, mayroong kasiping na iba. Ang tawag po doon ay adultery. Napakasakit po yun. Di ba? Sa akin, niisip ko pa lang yung asawa ko, may katalik na iba. Ay, nagwawala na ako sa isip ko pa lang. It cannot be. Ito po ang pinakamasakit sa mag-asawa. Sabi po ng Biblia, yung idolatry is spiritual adultery. Nangangalunya tayo sa ating espiritu, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Ito ang pinakaayaw ng Diyos. Kasi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, naglilingkod ka sa Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng worship lang. Worship service ang tawag. Sumasamba ka, naglilingkod ka. Kaya ginagamit mo yung katawan doon sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Inaalayan mo, sinisilbihan mo, yung mga rebulto o mga Diyos-Diyosan na yun. Kaya dyan, galit na galit ang Diyos. So wala naman sigurong Kristiyano, anak ng Diyos gagawa nito. Amen? Okay. So meron po yan, nabalitaan ko. Saudi, born again siya. Sabi niya, nung nag-Saudi, nagpa-convert ng Islam. Nung nag-Saudi. Kaya Islam na siya. Ayun, sabi niya, Kristiyano din siya. Dalawa na yung reliyon niya, Krislam. Kristiyano, Islam, pinagsama niya, Krislam. Okay, meron po bang ganon? Ayan. Wala po, hindi po tatanggapin ng Diyos yun. Kaya sabi, huwag niyo nang ipag-pray yun. Kasi wala na yun. May tama na yun sa... Kira mo, anak ka na ng Diyos, nagpa-convert ka pa sa Islam. So, wala na po yun. So, yun po yung ayaw na ayaw ng Diyos. Ngayon, ano ba naman yung rebulto? Hindi naman tunay, Diyos-Diyosan. Pero sinamba mo. Alam mo po ba, sabi sa 1 Corinthians 10, 19-22. Ano kung gayon ang aking sinasabi? Bakit galit na galit ang Diyos sa pagsamba? Dahil unang-una, hindi naman totoo yun. Hindi naman siya yun. Huwag mo sasambahin yung Diyos-Diyosan. Ngayon, pangalawa, ito ang dahilan. Ano kung gayon ang aking sinasabi na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Naghandog ka ng pagkain, dinasalan mo, may kabuluhan ba yun? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan?
Hindi, sabi sa verse 20. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihandog sa mga pagano ay kanilang inihandog ng mga pagano ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. So wala naman talagang buhay yun. Kaya lang nasa likod nun yung demonyo. So ang demonyo gusto niya sinasamba mo pero hindi mo alam paano. Hindi alam ng mga tao, yung mga reliyon, pag sumamba sila sa rebulto, kahit rebulto ni Kristo yan, hinimas-himas mo at tinasalan mo, rebulto ni Maria, yung tunay na Birheng Maria, nasa langit na. Sino yung sinasamba mo na yon? Rebulto yon. Sino nakatago sa likod niyan? Ang diablo. So, naghahandog ka ng bulaklak, ginagamit yung katawan mo sa paglilingkod, physical, inihandog mo doon sa demonyo. Marami pong tao, hindi niya alam. Ewan ko kung hindi na nabasa to. Hindi po sa Diyos. Kala nila sa Diyos, pero sa demonyo po nila inihandog. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Nakikipag-fellowship po tayo, sumasamba tayo sa demonyo pag nakisama tayo ron. So wag na wag po natin gagawin yung makisamba sa rebulto. Pag inaaya po tayo, may seremonya, may rebulto, sama ka, dadasalan tayo, dadasalan naman tayo. O sige, dadasal, mamaya may pagkain, kain ka rin, harap yung rebulto, patay. Diba? Dapat po hindi tayo mangmang dito. Nakipag-fellowship po tayo sa demonyo. Galit na galit po ang Diyos noon. Kasi nagko-commit po tayo ng spiritual adultery, hindi natin alam. Verse 21, ngayon alam na po natin. Hindi ninyo maiinuman ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng demonyo. Hindi pwedeng Krislam, dalawa. Kayo hindi maaari makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. O atin bang papanigbughuin ang Panginoon? Ayan, tingnan nyo ha. Ano epekto? Atin bang papanigbughuin ang Panginoon? Bibigyan ba ng samaan ng loob ang Diyos sa iyo? Tayo ba higit na malakas kaysa Kanya? Gusto mong awayin ng Diyos? Mananalo ka ba? Kaya lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Anong ginagamit sa pagsisilbi sa Diyos-Diyosan? Pag-worship, yung katawan natin. Kaya gusto ng Panginoon, sambahin mo lang siya. Amen po ba? Gamit ang ating katawan. Kahit unang-una, ialay mo to. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 1 Corinthians 6:18, 20. Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalaman na ang inyong katawan ay, ano na po? Templo ng Espiritu Santo. Nung ikaw ay na-born again, tumira ang Holy Spirit sa iyo, naging kaisa ka ni Kristo, yung katawan mo automatic naging templo ng Diyos. Ayan. Kaya sabi, hindi ba ninyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi nasa inyong sarili. So bakit ihandog mo yung katawan mo sa Diyos? Kasi pag-aari na ng Diyos yan. Kaya ibalik mo sa Kanya. Gamitin mo para sa Kanya. Verse 20, sapagkat kayo binili ng isang halaga, sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ayan. Kaya dapat ang ating katawan, nung tayo na born again, ay ihanda natin ang ating katawan na ibihis, isuot ang ating bagong pagkatao. So, paano po yun? Isusuot mo, ihanda mo ang katawan. Bilang paglilingkod mo sa Diyos, sa pagsamba mo sa Kanya. Deuteronomy 6:5, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos ay kumpleto po yan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Saan po yun? Yung buong puso, yan po yung inner man. Ano po yun? Yung ating spirit. At ng inyong buong kaluluwa, ayan po yung will natin, emotion, personality, consciousness mo, mind. Dapat, kompleto yan sa Diyos. At ang inyong buong lakas. Saan po yun? Physical. Buong lakas, gagamitin mo sa Panginoon. Kaya yung ating worship ay buong puso, spirito, buong kaluluwa, pag-iisip, kompleto, consciousness mo lahat, at ng inyong buong lakas katawan. Kasama po yan. So, heart is the spirit, soul is the mind, and the might is the body. Mark 12, dito na po ako magtatapos. Verse 30, sabi ni Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo,
ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Sa ating pagsasabuhay, sabihin mo sa iyong katawan, ikaw katawan ay pag-aari na ni Kristo at tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya ikaw ay gagamitin ko para sa Diyos lamang at hindi na maaring gamitin sa kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sa ating pangwakas, pagbubulay, babasahin ko pong muli, Efeso 4:22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa magitan ng mapandayang pagdanasa. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa katotohanan ito. Amin pong isusuot ang aming bagong pagkatao sa magitan ng pag-aalay ng aming katawan para sa iyong paglilingkod para sa iyo. At sa pagbabago ng aming kaisipan. Tungo sa kaisipan ni Kristo, tungo sa ayon sa aming bagong espiritu, na kaisa ni Kristo na anak ng Diyos. Kaya aming espiritu ay anak mo na, Panginoon. Ayon sa aming kaugnayan kay Kristo na iyong bugtong na anak. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay. May communion ba tayo? Okay. Wala ba si Brother Dan? Wala. Okay. Si Brother Berhel pala. Wala. Brother Dan, nandito, no? Okay. Yung isa. Okay. Si ano na lang, Nanay Rose. Nanay Rose. Nanay Rose. Okay. Yung isa. Wala si Berhel eh. Okay. Hello. Hello. Tayo po yumuko at panalangin natin ang ating banal na hapunan. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ito ang iyong simbolo, ang simbolo ng iyong katawan na namatay at nabayubay sa krus upang kami ay sagipin sa mga kasalanan namin. Salamat sa iyo, aming Ama sa langit, at ipinagkaloob mo ang iyong anak na si Jesus upang kami ay mabuhay ng maayos, Panginoon, at maligtas kami sa anumang kasalanan, kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord, sa pag-aalay niyo sa amin ng inyong banal na dugo, Panginoon. Lord, naway maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pagtanggap nito, Panginoon. May pamuhay po namin sa araw-araw, Panginoon, maging sa labas, Panginoon, sa amin, kung saan po kami, Panginoon. Lord, muli po, kapakumbaba kami sa inyong harapan, Panginoon. We accept this, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen.
Sige po, itaas po natin yung tinapay. Ayon po sa unang Korinto, Kabanata 11, talata pong 23 hanggang 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Taas po natin ang inumin. At gayon din naman, hinawakan ng saros pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin ang Panginoon. Okay, waitin po natin. Tayo po tayong lahat, yung ating doxology. Sige, pangunahan po tayo ng worship. Pagkatapos po nito ay babati po natin yung may karawan at ibibigay ko na po yung programa sa ating worship team. God from whom all blessings flow, praise Him, all creatures here below, praise Him above, ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all Creatures here below, praise Him above, ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na paghahari sa atin ng Holy Spirit ay sumating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Popo muna tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hello, hello.